And good afternoon guys, this is Gaptivity. And for today's episode, ang i-share ko naman sa inyo is yung insights ko about sa issue na kung bakit nagkakaroon ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga alaga natin. No? Mostly kasi kapag sa mga naka-community tank, no? Marami talaga kasi yung mga nakalagay na doon na isda doon sa isang aquarium, sa isang tub. Yun. So, pag may namatay na isa, posible talaga mahawa lahat. So, try nating ipakita yung ibang angulo. Baka meron lang tayong hindi nababalikan sa mga important steps. And mostly, I think nasa basics lang din yon. So, try nating balikan, try nating himayin yung ibang steps, no? And before I start, I just want to say, syempre disclaimer lang ulit, hindi pa ako expert and lahat na share ko sa inyo is based on my experience and actual observation na yun nga, gusto ko lang i-improve. Okay? So, isa sa mga posibleng dahilan guys is yung water condition. Kung regular ba siyang na-check, kailangan bang mag-water change, and yung ipapalit ba natin na tubig is condition din ba. So, mapa-indoor or outdoor man, for me, dapat talaga conditioned yun. No? Stock water talaga yung best for me. Sa food naman, sumusobra ba tayo ng bigay? Or sakto lang? And yung routine ba is naka isang variety lang ba tayo? Yun, so consider din natin yun guys, no? Huwag tayo mag-focus sa isang variety lang. And sa oxygen and iba pang living organisms, no? So sa indoor, syempre yun nga, aerator yung gamit. Sa outdoor naman, water plant. No, at the same time yung kasama nilang iba pa sa sa tank, sa aquarium, like snail and aqua plant. So guys, kasi pwede silang maging carrier din ng sakit. Okay, so importante din na hindi lang isda tayo nakafocus, dapat na-observe din natin yung iba pa. Share ko naman yung yung tips about sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga alaga natin, no? So, for an instance, may namatay tayong isda. Then the following day, may namatay ulit. Observe natin guys yung katawan nila ng mga namatay, no? Tandaan natin yung mga indications or possible cause of death nila. Ngayon, kung hindi nyo pa rin ma-figure out at the next day may namatay ulit guys, automatic guys, i-reset na natin yung tab na pinanggagalingan nila or kung saan sila nakalagay, no? Hanggat maaari guys, malinis yung buong tab na yan. For example, no? So, yung aqua plant, yung snail, at the same time yung mga kasama ng mga namatay ng alaga natin guys, yun yung kailangan i-isolate, no? Kasi hindi tayo basta pwedeng magsawalang bahala na healthy ang mga yan dahil hindi sila namatay. So hindi ganun yun. Hanggat maaari guys, lagi kayong magkaroon ng extra stock water, extra tab sa mga ganyan scenario guys. Yan, napaka-importante niyan dahil yan yung makakatulong sa inyo in terms of isolation, no? Yun kasi yung isa sa mga ideal na dapat gawin para maiwasan na yung pag-spread pa ng bacteria na pumapatay sa mga alaga natin. Okay? And kung magre-reset naman na tayo guys, no? Yun nga, yung lahat ng nakasama ng alaga natin, kailangan isolated sila. Then the following day, i-observe natin sila, no? Huwag natin sila basta ililipat dun sa ibang tab
kung meron pa tayong ibang alaga, no, wag natin sila basta gagamitin, wag natin sila basta ililipat. Kailangan din guys, isolated sila at the same time na o-observe din natin kasi galing nga sila dun sa tub na kung saan na may namatay na fish, no, which is pwede sila maging carrier ng bad bacteria na pumatay dun sa fish na yon. Okay, so importante na maiwasan yung pag-spread ng bacteria dahil nga hindi nakikita ng mata yun. So isa siya sa mahirap i-observe and i-monitor, no. So sa ganung way lang natin makikita yun. And at the same time, yung mga ginagamit pala natin, no, fishnet, dropper, manual pump, yan. Importante guys, nalilinis din sila. Kahit running water lang, and kung meron pa kayong mga additional na isolation tub, yan. Importante guys, nababanlawan siya kahit running water lang. Di naman kailangan sabunan ng sabunan. So as a closer look, yan. So just in case may namatay sa alaga ko na nandito, let's say namatay yung isa. Yung tatlo guys, pwedeng sila yung ilipat ko ng ibang tub. Sila yung i-isolate ko. Then yung snail and aqua plant, dyan lang muna sila sa tub na yan. So bakit? So kasi possible kasi na yung aqua plant and yung snail is pwede nilang matagalan yung yung bad bacteria na pumatay dun sa isda natin. Pero yun nga, i-retain ko lang muna sila. Then observe ko ng i-observe following day. Then yung sa fish naman na ililipat ko, yun din yung kasabay nun, i-observe ko din sila syempre dahil posibleng magkaroon ng ng ibang indications na baka magkasakit sila, magkaroon ng ibang symptoms. At least aware ako na yun nga, meron silang nai-experience na iba, may nagbago sa movement nila, nahirapan sila lumangoy. So yun, hindi natin alam kung ano pa man, no. So ang importante mamonitor natin. And in terms of halimbawa indoor naman yung setup nyo, no. Halimbawa indoor, kung i-reset nyo naman yung tab nyo guys, make sure nyo na yung, for example, full pack or kompleto talaga yung indoor nyo na setup. May driftwood, substrate, gumagamit din kayo ng rake, yun, may white sand, may filter, yun. Meron ding DIY sponge filter. So yung mga yun guys, hanggat maaari guys, kalasin nyo din, linisin nyo, isama nyo sa pag-reset, no. Bakit? Kasi guys, naiiwan din yung bad bacteria dyan sa mga aparato na nandiyan dyan, which is yun nga, hindi nakikita ng mata natin. And very soon, magtataka ka na lang bakit sunod-sunod na buong halos 1 week may namamatay sa alaga mo. Hindi mo alam kung anong reason. Sinunod mo naman yung proper water change. Tama naman papakain mo. Na pinapailawan mo sila. Pero bakit ganun? May namamatay pa rin. No? So, isa siya sa mga pwedeng ma-overlook na important details or steps. So, yun nga. Kung magiging technical man yung thinking natin, no, or yung point of view natin sa ganong scenario, we just have to go back on the basics dahil nandun yung mga important steps, no. Laging nasa basics yan. Kung ano't ano man yung mga nabago dun sa steps na yun, balikan lang natin yung basics. Baka nandun kasi may na-overlook tayo, may na-miss out tayo, meron tayong hindi naalala na gawin, which is importante pala talaga, no. Yun. So, yun, isa yun sa sa possible na cause, no. Dahil yun nga, dahil bad bacteria yun, kaya nang mabuhay on their own. And at the same time, hindi sila nakikita ng mata natin. And karamihan sa mga animals naman, walang paki dyan sa na yan, no, bad bacteria na yan. But as long as kasi na nakakakain sila, meron silang magandang habitat, okay na sila doon. Yun ang ng animals eh.
So, bakit nga ba ganon yung naging opinion ko? No? So, naisip ko lang kasi guys, yun nga, yung mga common scenario sa loob ng isang bahay, yung isang family, no? Sama-sama sila. Kaya lang, merong isang nagkasakit, let's say si nanay or si tatay nagkasakit. Yung ginagamit nila guys, mapabaso, kutsara, plato, anything, guys, nagagamit at nahahawakan din kasi yun ng iba pang family members, no? So, isa yun sa reason guys kung bakit common na scenario na nagkakahawa-hawa lahat. So, buong family members, umiikot guys yung sakit. And for me, siguro kailangan lang talaga nating balansehin lahat nung ginagawa nating routine. Apply lang natin yung cleanliness sa lahat. Wag lang sa pet natin. Especially doon sa mga ginagamit nating aparato at iba pang bagay sa kanila. Okay? Actually guys, hindi lang to para sa gapi. General siya guys. Applicable din siya sa kahit na anong klase ng pet. So, mapa-indoor or outdoor setup man guys, lagi lang nating tandaan yung mga usual natin na ginagawa talaga, no? Para makita natin kung meron tayong nakaligtaan. Dahil ang laki nga ng impact niyan guys. Para sa best result na gusto nating makita. And syempre, sa health ng alaga natin. Okay? So, gagawan pala natin guys ng separate video yung mga external factors na nakikita ko din na pwedeng mag-result din sa mga ganitong klaseng bagay sa ganitong scenario na nagiging problem talaga ng mga breeder na kagaya ko. Okay? And bago nga natin tapusin yung video, isang shoutout muna kay Jiro Evangelista ng GG Toys Apparel. Guys, sa mga gustong umiscore ng mga quality action figures, check nyo guys. GG Toys Apparel by Jiro Evangelista. Follow nyo din siya guys, and may account din siya sa Shopee. And if you think na nakatulong ng malaki itong topic natin for today, just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin para mas maging updated pa kayo sa mga susunod nating uploads. Once again, this is GabTVT. More activity to come. Thank you.